welcome sa aking channel. Ako nga pala si Carmilla. And sa gabi na ito, magkukwento lang ako ng istorya ko tungkol sa mga pangyayari ngayong araw na ito sa pag-a-apply ko sa call center. So ano nga ba yung mga natutunan ko sa pag-a-apply sa call center? Unang-una, dahil sa panonood ko sa mga YouTube videos about sa pag-apply sa call center, and yung isang finalo ko na isang YouTuber, which is marami na silang natulungan, is kinlik ko yung link na yun, and then nag-apply ako. And after that, sa pag-a-apply ko na yun is marami ako natutunan. So, nag-apply ako nung Tuesday sa link na binigay sa akin. Pagka-press ko dun sa link na yun, isa siyang recruitment agency. So, ang pangalan po nun, as marami na sila natulungan na mga aspiring na mga call center applicant, and naging successful naman yung kung titingnan nyo sa kanilang website. Website. Ang pangalan po nun ay Metacom Business Processing Outsourcing Solutions. So, sa pamagitan po nila, yun yung unang-una ko pong experience sa pag-a-apply sa call center. At yun nga, na kahapon, yun nga, na pag naka-receive ako ng email mula sa kanila, and pinress ko yung email invite na yun for Zoom interview. So, pagpasok ko doon, pero bago yung Zoom interview na yun is from the recruitment specialist sa Metacom is unang-una is marami kayo sa Zoom. Pagkatapos, maghihintay kayo ng mga ilang minuto. And after that, sa paghihintay nyo ng mga ilang minuto, mapoproceed kayo sa next na Zoom. Breakout room. And then, nandoon sa breakout room na yon is nandoon na yung recruitment specialist na i-interview sa inyo. Syempre, bawal dun mag-Tagalog. Yun yung unang-unang rule. Natutunan ko kay Kuya Rene Boy and sa mga iba pa na mga mabibigat at malalaking YouTuber. Mga content creator about call center. And tapos, pagkatapos nun, bukod sa meron dong recruitment specialist na mag-interview sa'yo, is meron ako nakitang dalawang trainer. So, yun. 4 kami sa Zoom. After dun sa lobby, then sa Zoom. And after that, ng initial interview from the recruitment specialist, is magpo-proceed ka ulit sa next breakout room. Which is yung breakout room na yun ay doon ka na yung kung saan ka binigay sa'yo ng recruitment specialist na pag-usapan nyo kung anong account. So, sa akin kasi, yung binigay niya is the telco local account. So, yun, sa teleperformance. So, yun, nag-apply, ginawa ko yung mga pinagawa sa amin doon sa breakout rooms with the admin, and then, initial assessment pala yun. Naku, hindi ako handa talaga. Hindi ko, masyadong na-practice yung sarili ko nga, and lalong-lalo na papunta na sa last part, mathematics, analytical, talaga yung brain cells mo. And yun nangyari sa akin.
napaisip ako, pwede kayang gumamit ng calculator. So, ginawa ko. Gumamit ako ng calculator ko sa cellphone. Pero hindi ko lang alam kung pwede ba yun sa habang on the process ka ng doon sa Zoom ng pag-apply mo sa isang company, yun nga, sa Teleperformance. And then after that, yun nga, may proceed ka ulit dun sa after mo na ng initial ayun, na ipoproceed ka. Pagkatas pala ng 1, 2, 3, and 4 sa pag-fill up mo ng ICMS. ICMS ba yun? Pronunciation dun. Dun pala yung ika-apat ba yun? Na breakout room na nandoon ka na mag-exam ng initial assessment. Tapos may instruction dun. Bawal mag-ingay. Kailangan muted ka lang talaga. Kasi nag-exam din yung mga kasama mo sa breakout room. Yun nga, Aspiring Mind, SWAR. Sa part na yun, sobrang naloka ko. Kasi, yung unang part, madali-dali siya. Kasi, susundan mo lang kung ano nandun sa screen. Tapos, meron din dun sa pangalawa yun nga na reading comprehension, pero may multiple choices siya, tapos typing test, and then mathematics, sa mathematics, percentage, height and weight, yun. And, matututo ka talaga mula doon sa setup na yun ng initial assessment, kasi matetest talaga yung brain cells mo, yun. Na-test talaga yung brain cells ko na hindi talaga mo siya hindi ko siya, ang nangyari sa akin is hindi ko siya natapos yung module pala yun na kailangan kasi meron dong time limit. So, sa time limit na yun, kailangan matapos mo na yung mga modules na yun. Kailangan talaga, humahanga ako sa mga call centers because mabilis sila mag-isip and mabilis silang sumagot dapat. So, yun talaga yung katangian na meron sila. And yun yung natutunan ko na dapat ka maging mabilis mag-isip at madaling sumagot. Yun. And then, after naman nun may instruction na kung natapos mo na yan, sabihan mo sila, and then, labas ka na sa Zoom. And then, pagkatapos nun, antay-antay na lang ako. Tapos, kinabukasan, may na-receive ako sa email ko, binuksan ko ulit yung email ko, naka-receive ako ng, yun nga, in-endorse na lang ako sa Teleperformance. And, ayun, na, para malaman ko kung paano nga ba malalaman yung result. So, ano ba yung ginawa ko para kung nalaman yung result? Kung pass ba or failed? So, yun na nga, continuation ito, guys. So, ng kwento ko. And, ayun. Ngayong araw na to, pumunta ako sa Teleperformance, kung saan yung location na yun sa branch. Na kasi, diba, telco account. So, nagkamali ako sa pag-fill up ko dun sa form, sa Teleperformance sa online. Kasi choice ko is customer service. Pero dapat local account only pala. Yun yung sabi ni Kuya Rene Boy sa kanyang vlog, diba? Nagkamali ako dun. And hindi ko nalagay dun yung tell me something about yourself. Hindi ko siya na-fill upan. Nakalimutan ko yun. Dapat pala, hindi mo kalimutan yun. And tips din pala, guys, na kapag nag-take up pala ng assessment na yun, Aspiring Minds, is makikinig ka talaga dun sa mga instructions. And then, yun nga, yung isa sa mga instruction dun na hindi ko masyadong naintindihan, and kaya ako hindi ko na-fill upan is, yun nga yung mga asterisk doon. Dapat yun pala yung fill upan yung may mga asterisk. And, yun yung pagkaano ko. Naalala ko. And, ayun nga, na ngayong araw to pumunta ko sa branch na yon dito sa Rockwell, Pasig City. And, hinanap ko pa talaga siya. Nagtanong ako sa papa ko kung paano nga pumunta doon. Pero, ayun nga, nandun na ako. Tapos, doon ko natutunan din kung paano pumunta doon. Kahit di ko alam. Na,
dapat yung tips din dun guys sa paghanap ng location kung saan kayo pupunta, on-site na process is magtanong kayo sa tamang tao, like police or post guardian. And talagang i-guide ka talaga nila sa tamang lugar na pupuntahan mo. Kasi yun nga, na sumakay ako ng Pasig Quiapo, bumaba ako ng Capital Commons, tapos tumawid ako, tapos nakakita ko ng dalawang police, post guard doon. So, nagtanong ako kung saan yung Rockwell. Inaakala ko doon yung banda, hindi pala. Sasakay ka pala ng Antipolo na jeep, sasabihin mo doon sa driver. Sakto doon ako sa front seat nakasakay. Tanong ako doon sa driver, sabi ko, Kuya, sa ano lang po ako sa Rockwell Business Center. Ayun, sakto naman, alam yun ni Kuya. And tamang tanong din yung ginawa ko. Yun din pala. Sa paghahanap nyo ng branch or locations na pupuntahan nyo is magtanong kayo ng tamang tanong. And yun nga, na ginabayan niya din ako. And yun nga, nakarating na ako, bumaba ako doon sa Rockwell Business Center. Hanggang sa nahanap ko na siya. Pagpasok ko doon sa second floor tower 2, doon sa Rockwell Business Center. Yun pala, wala nakalagay man doon na teleperformance siya, no? Nakalagay lang Rockwell Business Center. Sobrang taas ng building. At ang ganda niyang building. Pagpasok ko doon, tanong kagad ako sa guard. Syempre, hindi ko kasi first time ko lang makapasok din, na nakakatawa ako, di ba? So, yun, ayun nga guys, na, doon, pagpasok mo doon sa Rockwell, papunta sa teleperformance, is, yung payong mo dapat nakalagay sa bag or lalagay mo doon. Pero may plastic naman doon kung basa sa labas. Gagayad ka naman ng guard doon. And then, ayun nga na ang nangyari, pagkatapos nun, tapos mag-login ka using tablet. Meron namang receptionist na mag-guide sa inyo din doon, guys. So, wag kang mabahala at matakot na magtanong. Magtanong ka talaga. And, ganun. Pagkatapos nun, nakalagin ka na using tablet, is akit ka na. Sa may bandang kaliwa, yung elevator, I mean. And, dun na. Nakakatawa pa kasi, ang tagal ko sa elevator. Dahil may paakit, may pababa, pinipindot ko yung second floor, ay, iba pala yun. Nakapunta pa ako sa fourth floor, ay, second floor pala yun. Kasi, nakita ko kasi may nakalagay, teleperformance. Iba pala yung sa fourth floor na teleperformance. Doon ka pala mag-apply sa second floor. Nakalagay din teleperformance. Ayun. At nakarating na nga ako doon, guys. Tapos nag-antay-antay. Tapos, matagal-tagal din ako nag-antay. More than hour ako nag-antay. Tapos, tinawag na nga ako, Miss Carmilla, yan na. Yun lang guys, na pinapasok ko sa loob, kinausap ako about sa my initial assessment ko, and sad to say, na failed ako, and sinabi sa akin na reapply na lang ako after 30 days. So, ayun yung karanasan ko ngayong araw na to. And, ayun lang, na maging positive thinker ka, and huwag lang mag-give up. Dapat, sa kagaya kong mga first timer and walang experience sa BPO o call center is fight lang. Kung pangarap nyo talaga yun, gawin nyo lang siya. And mangyayari din yun, guys. And yun nga, na before pa lang din ako nun pumunta dun sa teleperformance sa Rockwell is nagpa-pray na ako. And sa pagdarasal ko na yun, sa isip ko din, na ramdaman ko na siya na kung ano yung result na pinabatid na rin sa akin na failed yun, na yun nga, pagpunta ko doon, na-confirm ko nga yung answer na yun, and marami akong natutunan talaga doon sa mga pagkakamali ko na yun. So yun nga, mistakes is
um, is part na para mag-grow tayo at yun nga, mag-grow, magtuto ka, mag-learn. And, yun, makakatulong din yun sa inyo, guys. Alam ko na, kaya nyo yan. Go for it. Go for your goal. That's it. Thank you very much for watching. Bye-bye. God bless you all. Thank you.